Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga, ako po si Pastor Daryl Mahinay ng CRC Quensro Bacoor Daughter Church. Samahan niyo po akong magnilay dito sa programang Tinapay mula sa Langit, ang atin pong pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Tunay nga na ikaw at ang salita mo ang aming kalakasan. Humihingi kami ng iyong gabay at patnubay sa pagnilay namin ng iyong salita. Kami po ipatawarin sa lahat ng aming mga kasalanan at gawing karapat-dapat na tumanggap ng iyong pagpapalat biyaya. Ikaw po ang siyang maging tagapagsalita at mensahero namin ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin ng may pagpapakumbaba. Pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay babasa sa Aklat ng Bilang o Numbers, 3 kabanata, talata 38 hanggang 39. Ang title po nito ay The Camp of the Priest. Tayo po ay bumasa. Ang lugar na pinagkakampuhan ni na Moises at Aaron at ng mga anak niya ay nasa harapan ng toldang sambahan. Sa bandang silangan, sila ay binigyan ng responsibilidad para pamahalaan ang mga gawain sa tolda para sa mga Israelita. Ang sino mang gagawa ng mga gawain ng pari sa tolda na hindi lahi ni Levi ay papatayin. Ang kabuang bilang ng mga lalaki na Levita mula sa 1 buwang gulang pataas ay 22,000 lahat. Sina Moises at Aaron ang bumilang sa kanila ayon sa inutos ng Panginoon sa kanila. Purihin po ang pagkakabasa ng kanyang salita. Dito sa binasa natin na ipakita na ang ating Diyos Ama ay Diyos ng kaayusan, or He is the God of order. And appointment comes from Him. Tulad na nangyari kay Moses at Aaron, by God's favor sila ay naitalaga na pangasiwaan ang east side ng tabernacle. Ito po ay ang holiest part ng tabernacle. At nabigyan din sila ng opportunity na maging pare dahil nga sa kanilang family background or maybe because they are Levites. Dito po nakita natin yung covenant of inclusiveness kung saan yung family lang ni Moses or ni Aaron yung may karapatan na maitalaga sa mataas na katungkulan or maging pare. Ngunit sa panahon ng ating Panginoong Hesus, winakasan niya ang ganitong covenant. Sabi niya dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out." Lahat po ay may equal opportunity at pantay-pantay na karapatan na maghayag ng kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aral na ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko po na ito ay magbigay ng inspirasyon at kalakasan sa bawat isa. Salamat at binigyan mo ng equal opportunity ang bawat isa to serve you regardless of our background. Lord, continue to empower our leaders, our pastors, our leaders, our deacons, and even us, O God. Empower us na magamit ang aming buhay for your glory. Continue to hold on to this calling and not to give up this commitment. And for our future leaders na itatalaga mo pa, dalangin namin ang anointing ay magmula sa iyo at magamit din sila, Panginoon, for your glory. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy niyo pong tunghayan ang programang Tinapay mula sa Langit tuwing alas 5:30 ng umaga at malaya niyo rin pong i-share ang video na to upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Maraming salamat po. God bless everyone.